Antonio, anong ginagawa mo dito? Paano mo kami nasundan dito? Di na mahalaga yun, Juanita. Narito ako para sa bata. Antonio, hayaan mo na lang kaming mamuhay ng tahimik ng anak mo. Pagkunwari ka na lang sa mga kaanak mo na hindi mo kami natagpuan. Nakikiusap ako sa iyo, Antonio. Huwag mong paslangin ang anak natin. Patawad, Juanita. Subalit alam mong hindi sila maniniwala na totoong patay na ang bata kung hindi ko dadalhin sa kanila ang kanyang bangkay. Inosenteng anak natin, Antonio. Wala siyang taglay na anumang kapangyarihang itim. Hindi niya minana ang pagiging mangkukulam ko o kahit ng pagiging albularyo mo. Masdan mong maamo niyang mukha. Maaati mo bang kitilin ang buhay ng sarili mong anak? Kailangan kong gawin ito para protektahan ang ating mga angkan. Malinaw ang nakita ng lola mong manghuhula. Pati na ang tiyahin kong si Tandagsora. Ang sanggol na nagmula sa lahi ng isang mangkukulam at isang albularyo ang magdadala ng labis na pigati at paghihirap sa lahi nating dalawa. Wala tayong ibang pagpipilian, Juanita. Kailangan nating gawin ito. Hindi ako papayag. Huwag kang lalapit sa amin, Antonio. Hindi kita papayagang paslangin ang anak ko. Patawarin mo ako, mahal. Patawarin mo ako sa gagawin ko. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Naniniwala ba kayo sa tadhana? Sabi nila lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng isang tao ay nakatakda na. Kaya anuman ang maging desisyon ng isang tao, hindi na mababago pang kapalaran niya. Pero may iba rin naman na naniniwala na ang lahat ng mangyayari sa hinaharap ay nakasalalay sa mga hakbang o pasya mo sa kasalukuyan. Ikaw daw ang may hawak ng kapalaran mo. Ikaw ang nagtatakda ng sariling kinabukasan mo. Alin nga kaya sa dalawang totoo? Kayo, dear listeners, naniniwala ba kayo sa tadhana o hindi? I-comment nyo sa comment section below ang mga sagot nyo at babasahin ko ang mga ito. Pero sasabihin ko na agad, hindi dito nangyari ang kwentong ibabahagi ko. Nangyari ito sa isang baryo kung saan ako lumaki. At para na rin sa katahimikan ng mga taong nabubuhay pa roon, hindi ko nababanggitin ang tunay na pangalan ng lugar. Pati na rin ang mga totoong pangalan ng mga taong sangkot sa kwentong ito. At bago natin simulan ng kwento, check nyo na ang bago naming channel na Love Story, Miss and Mr. Love. Siguradong kikiligin kayo sa mga kwento, mapapangiti at may mga aral pang mapupulot sa bawat episode. Perfect pang relax habang nakikinig. Kaya sama na kayo at ma-inlove sa mga kwento namin. Makikita ang link sa pinned comment sa upload natin na to. Subscribe na kayo. Huwag niyong kakalimutan ha, Miss and Mr. Tagalog Love Story. Dear Miss Abby, itago na lang po ninyo ako sa pangalang Tinay. Isa po akong tindera sa prutasan sa palengke. 23 na po ako. Matagal na po ako nakikinig sa iba pang channels nyo na kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot, Aswang Radio, Aswang Confessions, Aswang Diaries at Sityo Pangil. Naaaliw po ako sa tuwing nakikinig sa mga kwento dito sa channel nyo. Kaya naisip ko na ibahagi rin ang kwentong nalalaman ko tungkol sa isang malapit na kamag-anak ko na tawagin na lang nating Marina. Iibahin ko ang lahat ng mga pangalan at mga lugar na babanggitin ko sa kwentong ito para maprotektahan ang tunay nilang mga katauhan. Dating mananahi si Marina. Nang mag-asawa siya ay tumigil na siya sa pananahi. Mayaman at maimpluwensya ang pamilya ng lalaki na pangasawa niya na si Lucio Barameda. Kilala ang mga Barameda sa buong bayan ng Santa Ana. Marami nga sa mga nakakilala kay Marina ang naiinggit sa malasinderelang love story niya. Sino nga ba naman ang mag-aakala na ang isang simple, mahirap at mananahi lang na tulad niya ang makakasungkit sa puso ng gwapo at mayamang si Lucio Barameda? Subalit sa ika-1 taon na anibersaryo ng kasal nila ni Lucio ay biglang nag-alsa balutan si Marina. Umalis sa mansyon ng mga Barameda at bigla na lang naglaho sa bayan ng Santa Ana ang babae. Marami ang nagtaka at nagtanong, ano ang nagtulak kay Marina para iwanan ang bilyonaryong asawa at ang marangyang buhay sa piling nito? Nahuli ba ni Marina na may ibang babae si Lucio?
o sumama sa ibang lalaki si Marina. Tila katapusan na yon ng mana fairy tale na love story ng dalawa. Lucio! Lucio, may sasabihin ako sa'yo, mahal ko. Mukhang magandang mood mo ngayon, mahal ko. Hindi ka na ba nahihilo? Kumusta ng pakiramdam mo? Medyo nahilo ako kanina pero hindi na mahalaga yon. Sabi ni Dr. Canale, normal daw yun sa mga katulad ko. Anong ibig mo sabihin? Ang sabi mo wala ka namang sakit ng tawagan kita kanina habang nasa klinika. Wala nga akong sakit. Pero normal daw ang pagkahilo at pagduduwal sa mga buntis. Ano? Buntis ako, Lucio. Magiging tatay ka na. Magkakaanak na tayo. Hindi. Imposibleng mangyari yan, Marina. Gumagamit tayo lagi ng proteksyon at umiinom ka ng birth control pills. Hindi ba? Paano ka nabuntis? Hindi. Imposible ito. Alam ko hindi nga natin plinano to, Lucio. Pero sabi ni Dr. Canale, hindi raw 100% epektibo ang birth control method na ginagamit natin. Hindi epektibo? 2 klase na ng birth control ang gamit natin pero nabuntis ka pa rin? May posibilidad pa rin daw na mangyari talaga to sa kabila ng lahat ng ginawa natin, Lucio. Maliit ang posibilidad, kaya matatawag na nga raw na himala ang nangyaring ito. Himala? Himala nga ba o nagsinungaling ka sa akin? Marina, umamin ka. Iniinom mo ba talagang pills mo? Sinadya mo bang mabuntis ka? Sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo, Lucio. Iniinom ko ang pilis ko. Nag-usap na tayo noon pa man bago tayo magpakasal. Marina, ayokong magkaanak. Tinanong kita ng paulit-ulit kung ayos lang sa'yo yon at pumayag ka. Paano mo nagawa sa akin to? Hindi lang naman ako mag-isa. Nang mabaong sanggol sa tiyan ko, Lucio. 2 tayong gumawa nito. Alam ko hindi ito kasama sa mga plano natin pero narito na anak natin. Huwag mo sabihin sa akin gusto mo ipalaglag ko to? Hindi kita mapapatawad kapag sinabi mo yan, Lucio. Saan ka pupunta? Bumalik ka dito, nag-uusap pa tayo. Kailangan ko mag-isip, Marina. Ayoko munang makita ka. Sa ibang kwarto muna ako matutulog. Lucio! Kahit katiting ba, hindi ka natutuwang magkakaanak na tayo? Kung alam ko lang na ito ang mangyayari, hindi na sana kita pinakasalan pa, Marina. Pagbitaw sa mga salitang yon ay formal ang ekspresyon ng lumabas ng silid si Lucio. Pumahagulhol na napasalampak sa sahig si Marina. Parang binibiyak ang puso niya sa naging reaksyon ni Lucio sa balita niya. Akala pa naman niya, mahigpit na yayakapin at masuyong hahagkan siya ng asawa at saka nito hahaplusin ng buong ingat ang tiyan niya. Wala sa hinagap niya na galit at akusasyon laban sa katapatan niya ang itutugon nito sa dapat sana'y masayang balita niya. Patuloy ang pag-agos ng mga luha niya hanggang sa makatulog na siya sa sobrang hinagpis at hinanakit sa asawa. Nang magmulat ng mga mata si Marina ay madilim ang buong paligid. Tanging ang kandelabra sa mga dingding ang nagsisilbing liwanag sa silid. Napakunot noo siya. Hindi pamilyar sa kanyang silid na kinaroroonan niya. Parang may maliliit at patong-patong na kabaong sa dulo ng silid. Bigla siya nakarinig ng iyak ng sanggol mula sa loob ng mga kabaong. May buhay na mga sanggol sa loob nun. Humihingi ng tulong ang mga sanggol. Umakbang siya palapit sa mga kabaong pero parang may malakas na puwersang humahatak sa kanya palayo roon. Pilit niyang iginalaw ang kanang kamay para subukang abutin ang mga kabaong. Ililigtas niya ang mga sanggol. Tinatawag siya ng mga ito. Humihingi ng tulong mula sa kanya. Yumuko siya ng maramdaman na may maliliit na kamay na nakahawak sa kanang kamay niya. Yun ang puwersang pumipigil sa kanyang humakbang. Napangiti siya sa napakaamong mukha ng maliit na batang lalaki na nakahawak sa kamay niya. Pamilyar sa kanyang itsura nito pero hindi niya maalala kung saan niya nakita ito. Yuyuko na sana siya upang kargahin ang bata nang biglang magbago ang anyo nito. Sa isang kisap mata, ang maamong mukha nito ay naging mabagsik at nakakatakot. Nagmistulang mga bola ng hole ng mga mata nito. Naging matutulis sa mga ngipin at pangil. Humaba na tila maliliit na kutsilyo ang mga kuko at isang nakaririnding tili ang umalipas sa bibig nito. Isa itong tiyanak. Malakas na napasigaw si Marina. Kasabay ng pagsigaw niya ay ang paglundag ng tiyanak sa kanya. Kinagat nito ang tiyan niya. Wag! Wag! Bitawan mo ako! Tulong! Marina! Marina! Gumising ka! Binabangungot ka, Marina! Lucio! Binabangungot ka. Akala ko ay kung ano nang nangyari sa'yo. Umalingaw mo sa buong mansyon ang lakas ng sigaw mo. Nasa terrace kami ni Mario nang marinig ka namin.
Ano bang nangyayari sa'yo, Marina? Bakit sa sahig ka natutulog? Ang mga bata, kailangan ko iligtas sa mga bata, Lucio. Sa panaginip ko, may maliliit na kabaong, mga kabaong na mga sanggol. May isang batang lumapit sa akin, hinawakan ng kamay ko tapos naging tiyanak siya. Kinagat niya ang tiyan ko. Panaginip lang yun, Marina. Pagod na pagod ka siguro kaya ka binabangungot. Halika na, maiga ka na sa kama. Magpapalit muna ako ng pantulog. Basang-basa sa pawis ang damit ko. Sige, ikukuha kita ng tubig sa kusina. Pumasok sa walk-in closet si Marina at isinara ang pintunon para doon magbihis. Umakbang naman palabas ng master's bedroom sina Mario at Lucio. Lucio, alam na ba niya kung anong nasa ilalim ng mansyon? Hindi pa. Hindi ngayon ang tamang oras para pag-usapan yun, Mario. Mas lalo lang siya matatakot at mag-aalala. Pero sa sinabi niya tungkol sa napanaginipan niya, parang nakita niya na mismo ang nasa ilalim ng mansyon. Imposible yun. Tago ang lagusan papunta ron. At hindi ko pa sinasabi sa kanyang tungkol doon. Niwala rin nga siyang ideya tungkol sa sumpa sa angkan natin. Kaya kami nagtalo kanina nang malaman ko ang kalagayan niya ay dahil hindi niya alam kung bakit tutol ako na magkaanak kami. Ngayon, huli na ang lahat. Buntis na siya. Ay, eto na nga bang sinasabi ko sa iyo noon pa. Imposible talaga na maiwasan natin ang sumpa. Maaga pa naman, maaari ninyo pang ipalaglag ang bata sa sinapupunan niya. Nang sa gayon, hindi maging masyadong mahirap para sa kanya ang pagkawala ng bata. Hindi siya papayag na gawin yun. Hindi mo naman kailangang ipaalam sa kanya. May mga gamot at tsaa na pwede mong palihim na ipainom sa kanya tulad ng ginagawa ni Chudario sa asawa niya noon. Ganun lang ba kadali talaga yun, Mario? Anak ko rin ang nasa sinapupunan ni Marina. Dugot laman ko. Hindi ko maisip kung bakit kailangan ako mismo ang dapat pumutol sa buhay niya para lang maiwasan ang sumpa. Hanggang kailan natin kailangan pagbayaran ang kasalanan ng ninuno natin, Mario? Wala na tayong magagawa pa, Lucio. Ito ng kapalaran ng angka natin. Tatagan mo na lang ang loob mo. Babalik na ako sa kwarto ko. Puntahan mo ng asawa mo. Kausapin mo siya. Sikapin mong ipaunawa sa kanya kung bakit hindi maaaring mabuhay ang panganay ninyong anak. Mabigat ang loob na bumalik si Lucio sa silid nila ni Marina. Nakahiga na sa kamang babae. Maputla pa rin ang mukha nito at bakas sa mga matang takot. May pinong kirot na idinulot sa dibdib niya ang nakikitang tungkot sa anyo nito. Malinaw rin sa mga mata nito kung gaano kalalim ang hinanakit nito sa kanya. Inilapag niya ang bote ng tubig sa ibabaw ng bedside table malapit dito. Pwede bang dito ka muna sa tabi ko? Natatakot kasi ako eh. Kahit hanggang makatulog lang ako. Hindi ako aalis buong magdamag, Marina. Dito ako matutulog sa tabi mo. Wala kang dapat ikatakot. Sino bang sinisilip mo dyan, Teresa? Nakain ang mesa. Tawagin mo na si Lola Juanita. Kumain na tayo. Sandali lang. Sinisilip ko pa yung poging bagong lipat sa bahay dyan sa kabila. Yung pamangkin na Aling Tekla. Nagdidilig siya ng mga halaman ng walang t-shirt. Halika dito, dali. Tingnan mo, ang macho niya at ang gwapo. Nakakagigil ang abs. Ay nako, ayoko na sa mga gwapong may abs. Sinusumpa ko silang lahat. Bahala ka dyan, basta ako nagugutom na. Lumalamig na ang sabaw ng sinigang. Masarap pa naman tong higupin habang mainit. Sige na nga. Ang KJ mo naman. Porket broken-hearted ka dyan sa ex mo eh. Lahat na ng gwapong may abs sinusumpa mo. Kumain na tayo, Lola. Niluto ko ang paborito niyong sinigang na hipon at pritong pork chop. May panghimagas pa tayong sariwang hinog na papaya. Binigay ni Aling Tekla kanina. Nasabi mo raw sa kanya na itong pinaglilihan ko? Oo. Kinumusta kanya kagabi habang hinihilot ko ang bali sa braso ng apo niya. Nagulat nga ako na alam niyang buntis ka. Hindi ko pa naman sinasabi sa kanya yon. May pagkachismosa rin talaga ang babaeng yon, ano? Yan ho si Teresa ang nagsabi sa kanya, Lola. Kulang na lang pagsigawan ni Teresa sa lahat ng mga taga rito ang kalagayan ko ngayon. Kung si Aling Tekla Reyna ng mga chismosa, to si Teresa naman ang prinsesa nila. Sobrang daldal. Sorry na. Hindi ko lang kasi mapigilan na ipagyabang na magiging tita na ako.
Pareho tayong solong anak kaya wala nang iba pang pagkakataon na magiging tita ko. Kung hindi sa magiging anak mo, excited lang ako sa pagdating ng baby mo. Halata ako nga. 3 buwan pa lang ito binagbubuntis ko pero hanggang pang 3 taong gulang na yata mga damit at gamit ng baby na pinagbibili mo. Alam mo naman na mahilig talaga ako sa mga bata. Ay, kung wala lang problema sa matris ko, tsak na nakasampung anak nga kami ni Brian bago siya namatay. Kaya nga tuwang-tuwa ako na malaman na magkakaanak ka na, Marina. Sa wakas may maaalagaan na akong baby. Magkakaroon na rin ng ingay ng bata dito sa bahay. Nauunawaan ko. Pero pigilan mo pa rin ang matabil mong dila, Teresa. Lumipat si Marina dito sa atin para lumayo at magtago sa mga barameda. Kung marami ang makakaalam sa kalagayan ni Marina ngayon hindi malabong makarating sa mga barameda na narito siya. Baka ikaw pa mismo ang maging dahilan para matuntun nila siya. Pasensya na ho, Lola. Hindi ko sinasadya. Pero hindi ko lang ho kasi talaga maintindihan kung bakit kailangan layasan ni Marina ang asawa niyang ubod ng yaman. Buntis pa man din siya ngayon. Hindi ba mas lalong kailangan niyang suporta at presensya ng asawa niya? Ang laki-laki naman siya ng mga barameda. May sariling kwarto siya doon. Malaki at maganda. Pero narito siya at nakikisiksik sa maliit na kwarto mo. Hindi sa gusto ko na umalis siya dito sa bahay natin, ha? Nagtataka lang talaga ako. Lola Juanita, sa tingin ko ho, dapat sabihin na natin kay Teresa ang totoong dahilan kung bakit nagtatago ako rito ngayon. Baka madulas siya sa makakausap niya at maikwento niya pa kung sino ka talaga. Pawawala ng saysay ang pagtatago mo rito, Marina. Hindi naman ho alam ng mga barameda na magpinsang kami ni Teresa, Lola. Kaya nga, swerte na lang din talaga na hindi kayo nakadalos sa kasal namin ni Lucio. Di nila alam kung anong mga itsura nyo. Iba-iba rin naman ang mga apelyido natin, kaya mahihirapan silang i-connecta tayong tatlo sa isa't isa. Ay, isa pa yan. Hindi pa nga pala kita napapatawad sa hindi mo pag-imbita sa akin sa kasal mo. Tayo na nga lang magkakapamilya. Hindi mo pa kami inimbitahan sa kasal mo. Ikinakahiya mo siguro kami. Alam mo, pinadalhan ko kayo ng imbitasyon sa kasal ko, Teresa. Pero itinago yun ni Lola Juanita. Siya ang nagdesisyon na huwag kayong dumalo. Oo naman, alam ko yun, Binibiro lang naman kita. Masyado na kasing nagiging seryoso ang usapan. Alam ko naman ako may sisisihin kung bakit hindi kami nakadalo sa kasal mo. Si Lola yon. Dahil ayokong makaharap ang mga barameda. Kung nalaman ko nga lang na isang barameda palang lalaking balak mong pakasalan noon, ay pinigilan na kita, Marina. Dahil dyan sa pagsisikreto mo sa relasyon ninyo ni Lucio noon, hindi kita nabalaan tungkol sa angkan niya. Paano ho naman hindi magsisikreto si Marina sa inyo, Lola? Lahat na lang ng maliligaw niyo noon, inaayawan niyo. Kung tutuusin, kahit sa akin noon ay ganyan din ang paghihigpit ninyo. Kung hindi pa kami nagtanan ni Brian ay hindi kami maikakasal. Ginaya lang ako ni Marina. Kung hihintayin pa niyang pahintulot ninyo, malamang tumandang dalaga na siya. Oo, mas mabuti na ang tumandang dalaga kaysa naman makapangasawa ng walang hiyang lalaki. Kita mo ngayon ang nangyayari sa kanya. Buntis, pero walang kikilalaning ama ang anak niya dahil walang hiya ang asawa niya. Pasensya na ho ulit talaga sa paglilihim ko ng Lola Juanita. Hindi ko naman ho alam na may nakaraan pala kayo ng lolo ni Lucio. Teka, may naalala lang ako. Hindi ba yung lalaki naghatid sa'yo dito ay nagtatrabaho sa mansyon ng mga barameda, Marina? Hindi ka ba nag-aalala na baka isumbong niya sa mga amo ninyo na narito ka? Gaano kalaki ang tiwala mo sa kanya? Sigurado ka ba na hindi niya ituturok kina Lucio na narito ka? Malaki ang tiwala ko kay Mang Ador, Teresa. Kasabot ko siya. Siya ang tumulong sa akin na makatakas sa mansyon na hindi namamalayan ni Lucio. Matagal na siyang nagsisilbi sa kanila, pero mabuting tao siya. At alam niya na kung hindi ako aalis sa mansyon, malalagay sa pangarib ang buhay ko at ng anak ko. Ano? Pero bakit? Ano ba talaga ang nangyari at nalayasin mo ang asawa mo? Pinagmamalupitan ka ba niya? Kaya ba sinasabi mong manganganib ang buhay ninyong mag-ina? Hindi ako pinagbubuhatan ng kamay ni Lucio. Pero ayaw niya magkaanak kami. Simulat sa pool, sinabi niya na wala siyang balak magkaroon ng anak kahit kailan. Hindi pa man isinisila ang anak namin, itinakbil niya na to. Sa halip na matuwa, nagalit siya nang malaman niya buntis ako. Ano? May gago naman pala talaga ang lalaki yun? Hindi raw dapat nangyari to .
At akala pa niya sinadya ko magbuntis sa kabila ng pag-ayaw niya. Pero aksidente talaga ang pagbubuntis ko. Sa kabila ng pag-iingat namin, nabuo pa rin ang sanggol sa tiyan ko. Kaya alam ko nakatakda talaga para sa amin ang sanggol na to. Akala ko sa paglipas ng mga araw matatanggap niya ng anak namin. Pero mas lalo lang siyang lumalayo at nagiging malamig ang pagtrato sa akin. Nang sabihin ko makikipag-iwalay ako sa kanya, kung hindi niya kayang mahalin tanggapin ang anak namin, hindi siya pumayag. Binawalan niya rin ako lumabas ng mansyon na hindi siya kasama. Para ako naging preso sa loob ng sariling pamamahay ko. Mas mahalaga sa kanya ang sasabihin ng ibang tao. Malamang iniisip niya na kung malalaman ng lahat na hiniwalayan niyang buntis niyang asawa, bababa ang tingin nila sa kanya. Ano nga namang klaseng lalaki ang mag-aabandona sa kanyang mag-ina? Huhusgahan siya ng mga tao, lalo na ng mga nakakaalam sa istorya ng pamilya nila. Ano ang ibig niyo sabihin, Lola Juanita? Saka ako nasasabihin sa iyo ang tungkol ron. Bastang mahalaga ngayon maging malusog at ligtas kayong mag-ina. Huwag mo nang isipin pa ang gagong yun, Marina. Kung ayaw niya sa anak ninyo, hayaan mo siya. Kawalan niya yun. Tutulungan kitang palakihin at alagaan ang anak mo. Kaya nating tatlo ni Lola Juanita na buhayin ang bata kahit walang tulong ng walang kwentang ama niya. Maraming salamat, Teresa. Kung wala kayo ni Lola Juanita, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dating driver at bodyguard sa isang mayamang pamilya sa Maynila si Oliver. Pero nawalan siya ng trabaho nang mag-migrate sa London ang buong pamilya na pinagsisilbihan niya. Kasunod ng pagkawala ng trabaho niya ay biglang nasunog ang inuupahan niya, kaya lahat ng mga naipundar niya ay natupok ng apoy. Ang tanging naisalba niya lang ay ang damit na suot niya at ang lumang photo album na naglalaman ng mga lumang litrato ng mga magulang niya. Wala na siyang iba pang pamilya maliban kay Tio Ador, ang pinsan ng yumaong ama niya. Nakatira sa isang probinsya sa Visayas si Tio Ador. Biyudo na ito at walang anak. Nang malaman nito ang sinapit niya ay agad siyang inalok nito na tumira sa bahay nito. Naghahanap ng bagong driver at bodyguard ang mayamang amo ni Tio Ador, kaya siya ang inirekomenda nito. Pakiramdam ni Oliver, sagot sa lahat ng kanyang panalangin si Tio Ador. Wala siyang kaalam-alam na ito rin palang magiging meet siya ng pinaka nakakakilabot na pangyayari sa buhay niya. Mabait ho ba si Sir Lucio, Tio? Mahusay po akong kumilatis ng tao. Pero habang kausap ko siya kanina, hindi ko talaga matyansya ang ugali niya. Mukha siyang masungit at istrikto sa unang tingin. Parang nakakatakot galitin. Ang kapal pa ng balbas at bigote niya, kaya hindi ko makita ang buong ekspresyon niya kanina. Hindi ko nga gaanong napansin na nagbibiro na pala siya nung patapos na ang pag-interview niya sa akin. Si Sir Lucio, tahimik lang sa una yon, pero malabiro rin yon. Medyo masungit lang yon kapag may ginawa kang mali. Siya at ang asawa niya ang ipagmamaneho mo at babantayan. Siya lang ang pakikinggan mo kahit ano pang sabihin o iutos sa iyo ng ibang nakatira sa mansyon. Sino-sino ho ba ang ibang mga nakatira pa doon sa mansyon? Marami silang nakatira doon. Pero ang mga importanteng tao na dapat mong makilala ay sina Don Antonio, Sir Mario at Doña Conchita. Si Don Antonio ang lolo sa tuhod ni Sir Lucio. Si Sir Mario naman ay pinsan ni Sir Lucio. Si Doña Conchita ang lola sa tuhod ni Sir Lucio. Bihira na siyang lumabas ng silidya. Nakaratay na lang siya sa kama. May 15 pang malalayo silang kamag-anak na nakatira sa mansyon. Marami ho pala silang nakatira doon. Kung sa bagay, napakalaki ng mansyon. Akala ko nga ho ay palasyo yun nung una ko makita. Oo, marami talaga sila doon. Si Sir Lucio ang pinakabata sa kanila. Pero siya ang itinuturing na pinuno ng pamilya nila. Kaya huwag kang matatakot sa iba pa niyang kapamilya. Basta kakampi mo si Sir Lucio, hindi ka basta-basta mapapaalis sa trabaho. Siguraduhin mo lang na si Sir Lucio lang ang susundin mo. Siya lang ang boss nating lahat. Minsan ang iba niyang kamag-anak ay naghahari-harian o kaya nagre-reyna-reynahan sa masyon kapag wala ron si Sir Lucio. May mga mata pobre at mga masasamang ugali pa na kung tratuhin ang mga tauhan sa mansyon ay parang alipin. Isumbong mo lang sa akin o kaya kay Sir Lucio kapag minaltrato ka nila.
takot silang lahat kay Sir Lucio. Naintindihan ko ho. Matagal na rin ba kayo nagsisilbi sa kanila, Tio Ador? Oo, buhay pa nga man ni Sir Lucio na si Sir Augusto ay nagtatrabaho na ako sa mga barameda. Malaki ang utang na loob ko kay Sir Augusto kaya kahit namatay na siya ay hindi ko iniwan ang posisyon ko bilang mayordomo sa mansyon. Ibinili niya sa akin na bantayan at alalayan ko si Sir Lucio. Para na rin ho palang anak ninyo si Sir Lucio, ano? Parang ganun na nga. Basta tatandaan mo lang ha, na anumang marinig o makita mo habang nagtatrabaho sa kanila, hindi mo pwedeng ipagkalat sa kahit na sino. Kung may mapapansin kang kakaiba, itikom mo lang ang bibig mo at akong tanungin mo. Huwag kang papasok sa mga silid na hindi ko pinakita sa'yo. At uulitin ko sa'yo ha, anumang marinig o makita mo, ay hindi mo maaaring ipagsabi sa kahit na sino. Oh, anong ibig ninyo sabihin, Tio? Basta iwasan mong makiosyoso sa pamilya nila. Huwag kang makikialam sa mga nangyayari sa pagitan nilang magkakapamilya. Gawin mo lang ang trabaho mo ng maayos. Naintindihan ko ho. Ay ano nga bang mga bibilhin mo dito sa palengke? Mga damit ho at iba pang mga gamit. Wala akong ibang damit maliban dito sa suot ko nang dumating ako dito nung isang araw, Tio. Oo nga no. Pansin ko nga medyo masikip sa'yo ang mga damit ko. Nagmukhang crop top sa'yo ang t-shirt ko. Mas matangkad at maskulado ka kasi. Ohoy, kailangan ko na talagang bumili ng mga bagong pantalon at t-shirt. Pati mga damit pambahay at boxers. Naisukat mo na ba ang dalawang uniforming binigay ko kanina? Hindi pa nagamit ang mga yon. Maliit kasi kaya hindi naisuot ni Dennis noon. Si Dennis ang dating driver ni Sir Lucio. Mas malaking katawan niya kaysa sa'yo. Pero pareho lang kayo ng tangkad. Kasya ba sa iyong dalawang uniforme? Oo, kasya naman ho. Magpapatahin na lang ho ako ng dalawa pang asul at dalawang puting polo. At saka mga pants para saktong pang-anim na araw na ang mga uniforms ko. Sa tingin ko nga ho, sobra-sobra itong binigay ni Sir Lucio na allowance para sa mga uniforme ko. Ay, sakto lang yan. Pinasobrahan talaga niya yan para daw may pambili ka pa ng iba mong kailangan. Kung gusto mong mag-advance, magsabi ka lang daw at ibibigyan niya ng maagang sweldo mo. Talaga ho? Hindi pa nga po ako nagsisimula. Pwede na agad akong bumalik. Oo, sabi ko naman sa'yo eh. Mabait at galante si Sir Lucio. Nagbibigay pa siya ng bonus sa tuwing 3 buwan kapag natuwa siya sa trabaho ng mga tauhan niya. Aba, napakoserte naman pala ng mga empleyado niya. Tsak nagaganahan din ako magtrabaho para sa kanya. Maganda talagang trato ng mga barameda sa mga tauhan nila sa mansyon man, sa kumpanya nila o kahit sa plantasyon nila. Kaya nga marami sa mga tauhan nilang nagtatagal talaga sa kanila. Kahit naman ako siguro, kung maayos ang sweldo at mababait ang mga amo, magtatagal din talaga ako sa kanila eh. Eh Tio, saan ho ba ang tindahan ng mga damit dito? Nakikita mo ang pasilyong yan. Sa dulo niyan ay kumaliwa ka. At makikita mo na ang hilera ng tindahan ng mga damit. Ang alam ko, meron ding patahian dyan. Pwede kang magpatay ng uniform mo doon. Bibili lang ako ng isda at gulay para sa hapunan natin mamaya. Pupunta na lang kita roon at hanapin kapag nakabili na ako. Sige ho. Nang mahanap ni Oliver ang tindahan na tinutukoy ni Tio Ador, ay agad siyang pumili sa mga nakasabit na t-shirts at pantalon. Wala siyang nakikitang tindera sa harapan, pero dinig niya ang pag-uusap ng dalawang babae sa bandang likod ng mga estante. Malakas at nakakahawa ang tawa ng isa sa dalawang babae kaya pati siya'y napangiti. Maya-maya'y lumabas ang isang napakagandang babae mula sa likod ng tindahan. Itim na itim at medyo kulot ang mahabang buhok nito. Morena ito at balingkinitan. Mahaba ang mga pilik mata. Hugis puso ang pulang-pulang mga labi at napakaamo ng mga mata. Hindi si Oliver ang tipo na naniniwala sa love at first sight. Pero ng mga sandaling yun, ramdam niya ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya habang nakatitig sa napakagandang mukha ng babae. Ni hindi niya namalayan na kinakausap na siya ng babae dahil nakatuon ang buong atensyon niya sa magandang mukha nito. Sir? Sir? Magandang hapon, sir. Anong hinahanap niyo?
Okay lang ba kayo, sir? Pasensya ka na, miss. Oo, okay lang ako. Nagulat lang ako na makita kita. Kasi ang ganda mo. Akala ko diwata ang kaharap ko. Salamat ho, sir, pero hindi na ho ako single. Sayang, huli na pala ako. Sana noong pa kita nakilala. Maalas naman. May gusto ho ba kayong bilhin, sir? Oo, miss eh. Kukunin ko itong 5 t-shirt na ito tsaka itong 2 pantalon na ito. Naghanap din ako ng mga sandot shorts. May mga tuwalya at medyas din ba kayong binibenta? Oo, sir. Meron kami ng lahat ng mga yan. Dito sa standing ito, ang mga sando. Dito sa kabila naman ng shorts. Konti lang mga tuwalya at medyas namin dito kasi hindi pa dumarating yung bagong stocks. Mamili na lang ho kayo dito, sir. Mukhang dami niya bibili na. Lahat ba ng mga to para sa inyo? Oo eh. Nasunugan kasi ko. Natupok ng apoy lahat ng mga damit ko at gamit ko. Itong suot ko nga lang ngayon ang hiniram ko sa tiyuhin ko eh. Ay, ganun ba? Grabe naman pala nangyari sa inyo. Buti nakaligtas kayo. Oo, sa awa ng Diyos. Nagising ako bago pa tuluyang mapuno ng usok ang kwarto ko. Lumundag ako palabas ng bintana namin. Yung photo album lang ng mga magulang kong nadampot ko. Pati itong cellphone, wallets ko at ID ko. Wala na. Nagsisimula ka pala ulit mula sa wala. Kawawa ka naman. Sige, bibigyan na lang kita ng malaking discount sa mga bibilin mo. Hindi na kailangan, miss. Ano nga pala pangalan mo? Ako si Oliver. Oliver na lang itawag mo sa akin. Huwag mo ng sir. Ako si Marina. Marami ka naman bibilhin, kaya ayos lang na bigyan kita ng malaking discount. Hindi na talaga kailangan, Marina. Baka mapagalitan ka pa ng may-ari nitong tindahan kung bibigyan mo pa ako ng malaking discounts. May bagong trabaho naman ako ngayon at mabait naman yung amo ko. Binigyan niya naman ako ng malaking allowance para sa mga kailangan ko. Sa lahat ng binibigyan ng tawad, ikaw lang nakilala ko na umaayaw, Oliver. Ayaw ko lang kasi na mapagalitan ka pa ng may-ari nitong tindahan kung bibigyan mo pa ako ng malaking discounts. Baka ibawas pa yun sa sweldo mo. Siya nga pala, nagtatahirin ba kayo ng mga polo at slacks? Yung ganito ang estilo? Oo, kayang tahiin ng mananahi namin yan. Rush ba to, Oliver? May dagdag kasi kapag rush ang pinapatahi eh. Oo, sana Marina eh. Uniform ko kasi yan para sa bago kong trabaho. Kailangan ko ng 2 puting polo at 2 asul na polo, tsaka 4 na black na pants. Okay, sige. Sandali lang. Tatawagin ko lang pinsan ko si Teresa. Siya magsusukat sa'yo. Siya rin mananahi namin dito eh. Ang totoo sa kanyang pwestong ito. At natitiyak ko na kapag nalaman niya kung gaano karami bibilhin mo, siya na ang kusa magbibigay sa'yo ng discount. Nagtungo sa likod ng tindahan si Marina at paglabas nito, kasama na nito ang isa pang babae. Maganda at mestiza naman ang pinsan ni Marina. Mukhang mas matanda ito kaysa kay Marina. Palabiro ito kaya pati si Oliver ay natatawa rito habang sinusukatan siya nito. At dahil sa pagbibiro ng pinsan ni Marina, muli niyang narinig ang nakakahawang tawa ni Marina. Hindi niya tuloy maiwasang titigan ng babae na lalong gumaganda sa tuwing tumatawa ito. Uy, Mr. Pogi, hinay-hinay naman sa pagtitig sa pinsan ko. Baka malusaw na siya niyan. Ano nga pala pangalan mo, Mr. Pogi? Alam ko na sukat ng katawan mo. Hindi ko pa nga lang alam ko anong pangalan mo. Ako nga pala si Teresa. Ako si Oliver. Nabanggit nga ni Marina na Teresa ang pangalan mo. Nagagandahan ka sa pinsan ko, ano? Kung makatitig ko sa kanya, parang mawawala siya kapag pumikit ka. Teresa, tigilan mo na ang panunukso kay Oliver. Pasensya na Marina, napatitig naman ako sa iyo. Nagtataka lang ako kasi hindi kayo magkahawig ni Teresa. Sus, palusot ka pa dyan. Nagtataka ka ba kung bakit morena siya at mistisa naman ako? Parang gano'n na nga. Pareho kayong maganda siyempre pero parang hindi kayo magkamag-anak. Hindi naman kasi kami magpinsan talaga sa dugo. Inampun lang ng lola namin ang mga nanay namin, kaya itinuturing na namin ang isa't isa na pinsan. Ganun ba? Oo, kaya hindi talaga kami magkahawig. Pero tama ka, pareho kami maganda, hindi ba? Oo naman. Sa Biyernes, makukuha mo na ito mga pinapatahin mo. Okay, magbabahid na ako ng buo. Kahit kalahati lang muna, para yung kalahati, sa Biyernes na pagkuha mo sa mga pinatahin mo. O sige, sa Biyernes ba? Kayo pa rin ba ang tindera dito? Hindi ka rin masyadong halata, no, Oliver? Kunwari ka pa na dalawa kami gusto mong makita ulit sa Biyernes. Kahit na alam ko namang si Marina lang talaga ang gusto mong makita. Huwag kang mag-alala, nandito pa rin siya sa Biyernes.
At kung gusto mo siya makita araw-araw, abay, araw-araw ka rin bumili dito sa amin. Teresa, Tangalata ba ako? Pero gusto ko mang araw-arawin ang pagpunta dito, hindi pwede. Kasi hindi na raw siya single. Ayoko namang makasira ng relasyon at hindi naman ako mga-agaw. Malapit na siya maging single ulit. Huwag ka mag-alala. Ah, talaga? komplikado ang sitwasyon ko, Oliver. Huwag mo na lang pansinin niya si Teresa. Palabiro lang talaga yan. Oh, heto na mga damit mo. Tsaka itong resibo. Maraming salamat. Sige, maraming salamat din. Babalik na lang ako sa Biyernes. Bye. Bye-bye! Grabe ka naman, Marina. Kulang na lang, itaboy mo yung tao. Kawawa naman. Mukhang napahiya kaya nagmamadaling umalis na. Ano ka ba, Teresa? Bakit tinutukso mo ako dun sa customer natin? Alam mo naman may asawa na ako at hindi lang yung buntis pa ako. Hindi nakakatuwang ginawa mo. Inuuto ko lang si Pogi. Ano ka ba? Mukhang na love at first sight kasi siya sa'yo. Kapag bumalik siya, tiyak na mas marami ang bibilihin niya kung sa isip niya may pag-asa siyang ligawan ka. Saka hello, iwalay naman talaga kayo ni Lucio. Hindi ba? Ewan ko, hindi ko alam. Pero hindi yun ang punto eh. Huwag mo ako itukso sa kung sino-sino. Hindi magandang tingnan. Teka, anong ibig mo sabihin ewan mo? Naku ha, Marina. Huwag mo sabihin sa akin na gusto mo pa rin balikan ng gagong ex mo ha. Alalahanin mo ang dahilan kung bakit nilayasan mo siya. Ayaw niya sa anak ninyo. Hindi pa isirisilang ang baby niyo ay itinakwilan niya. Alam ko yun, Teresa. At hindi ko naman sinabi may balak akong bumalik sa kanya eh. Kung papipiliin ako sa pagitan ng anak ko at ni Lucio, syempre anak ko pipiliin ko. Pero hindi rin naman ganun kadaling kalimutan ng damdamin ko para kay Lucio. Mahal na mahal ko siya at alam ko mahal niya rin ako. Kaya nga nahihirapan akong tanggapin na ayaw niya sa anak namin eh. Magulo pang isip ko ngayon at mabigat ang kalooban ko. Hindi ako interesado sa bagong relasyon. Naiintindihan ko. Pasensya na. Gusto ko lang sana na makabenta tayo ng marami. Kaya inuuto ko yung si Oliver. Hindi ko na yun uulitin. Akin na nga yung listahan ng measurements niya at nang masukat ko ng mga telang gagamitin. Gusto mo bang tulungan kitang tahiin ng mga yan? Sige, para mas mabilis natin matapos to. Pero Marina, aminin mo, gwapo at macho talaga yung si Oliver, no? Kung wala lang Lucio na dumating sa buhay mo at kung hindi ka buntis ngayon, bagay na bagay kayo. Ewan ko sa'yo, Teresa. Ang hilig mo sa gwapo. Hindi naman porket gwapo sigurado ng matino. Kung sa bagay, kaya nga si Brian ang pinakasalan ko. Hindi siya gwapo, pero matino naman. At talagang naging tapat at maalagang asawa sa akin nung nabubuhay pa siya. Oo nga eh. Nakakaingit ka. Kahit maaga na wala si Brian, sigurado ko naman na minahal ka niya ng buong buo. Oo nga. Naalimpungatan si Marina nang marinig ang mahina at sunod-sunod na katok sa pinto ng kwartong tinutulugan nila ni Lola Juanita. Maingat siyang bumangon upang hindi magising ang katabi niyang lola. Pupungas-pungas na binuksan niya ang pinto ng kwarto. Biglang naglaho lahat ng bakas ng antok niya nang sa halip na si Teresa ay si Lucio ang mabungaran niya sa labas ng pinto. Sa likod nito ay nakatayo si Teresa na nakapamewang at nakasimangot. Lucio, anong ginagawa mo dito? Hindi ko na siya napigilang pumasok dito, Marina. Pagbukas ko ng pinto ng bahay, ay dire-diretso na siyang pumasok na akala mo pag-aari niya ang lahat. Gusto mo bang tumawag ako ng barangay? At ano naman ang sasabihin mo sa kanila? Wala akong masamang pakay. Sinusundo ko lang ang asawa ko. Paano mo ako natuntun dito, Lucio? Alam ko kung nasaan ka mula pa ng araw na umalis ka sa mansyon, Marina. Sinabi sa iyo ng mga ador kung nasan ako. Oo, tapat sa akin si Mang Ador. Ako ang nag-utos sa kanya na ihatid ka sa kung saan ka pupunta upang matiyak ko na ligtas kang makakarating sa lugar na pupuntahan mo. Hindi rin pala talaga ako nagtagumpay sa pagtakas sa iyo. Iba talagang nagagawa ng may pera at impluensya. Ano na nga yung balak mo? Kalad ka rin ako pabalik sa mansyon? Marina, asawa kita. Ang bahay mo ay bahay ko. Hinayaan lang kitang manatili rito upang makapag-isip-isip ka. Kinailangan natin ng konting oras na malayo sa isa't isa. Sapat naman sigurong ilang linggo para lumamig ang ulo natin at makapag-usap ulit tayo ng maayos. Handa ka na ba bumalik sa mansyon? Asawa pa rin kita. Dapat ay kasama kita. Hindi siya sasama sa'yo. Marina, huwag kang maniniwala sa mga sasabihin niya. Bubulahin ka lang yan. Diyan magaling ang mga lalaking katulad niya. Pwede ba tayo mag-usap ng tayong dalawa lang, Marina? Marami akong gustong sabihin sa'yo. Hindi na magbabago ang desisyon ko, Lucio.
Hindi yun magbabago kahit kailan. Mahal kong anak natin at kung hindi mo siya kayang tanggapin, mas mabuti maghiwalay na lang tayo. Dahil hindi ko siya palalakihin sa pili ng ama niyang itinat mo siya. Hindi pa man siya isinisilang. Alam ko, patawarin mo ako sa mga nasabi ko noon, Marina. Dala lang yun ang labis na gulat ko sa sitwasyon. Hindi ko kailanman inasahan na magiging ama ako. Please, mag-usap tayo ng tayo lang dalawa. Marami akong gustong ipaliwanag sa'yo. Sige, doon tayo sa bakuran mag-usap. Teresa, doon lang kami sa labas mag-uusap. Sige, pero maghihintay ako rito sa sala. Kapag pinilit kayong sumama pabalik sa mansyon, sumigaw ka lang. Makakatikim talaga siya sa akin kapag sinaktan ka niya. Hindi ko sasaktan ang asawa ko, Teresa. Talaga? Sa nakikita ko, sinaktan mo na siya sa ginawa mong pagtanggi sa anak ninyo. Kumunot ang noo ni Lucio at napatiing bagang ito. Wala itong naisagot dahil totoo naman ang sinabi ni Teresa. Inirapan ni Teresa si Lucio bago naupo sa sofa na katapat ng malaking bintana. Mula roon ay tanaw nito ang bakuran. Sinadya nitong ipakita kay Lucio na matamang magmamasid ito sa kanila kaya't anumang sandali ay handa itong daluhan si Marina. Lihim na nagpapasalamat si Marina na hindi nagising si Lola Juanita dahil tiyak na higit pa sa pagtataray ni Teresa ang gagawin ng lola niya kapag nalaman na narito si Lucio. Nagtungo sa bakuran sina Lucio at Marina. Pasensya ka na kung hating gabi na inistorbo kong pagtulog nyo. Hindi ko na kasi kaya pang lumipas ang isang gabi na wala ka sa tabi ko. Ilang linggo na akong hindi makakatulog dahil sa pangungulila sa'yo. Sabik na akong makita at mayakap ka. Lucio, Alam kong kasalanan kong lahat ng to, Marina. Hindi kita sinisisi sa pagtakas mo sa mansyon. Kumusta ka na? Maayos bang pakiramdam mo? May pinaglilihaan ka na ba na kakaiba? maayos naman ang kalagayan ko. Maliban sa ilang mga prutas, wala pa ako ibang pinaglilihian. Pero Lucio, Ano ang mga prutas na gusto mong kainin? Magpapabili ako ng mga Ador bukas ng umaga. Nakapagpa-check up ka na ba sa doktor? Lucio, bakit ka nandito? Tulad ng sabi ko sa pinsan mo, Marina, sinusundo na kita. Umuwi ka na sa atin. At ang anak natin? Paano ang anak natin, Lucio? Handa ka na bang tanggapin at mahalin siya? O patuloy ka lang ulit magpapanggap na wala akong dinadala sa sinapupunan ko? Mahal kita, Marina. Mahal na mahal. Hindi yun ang tanong ko, Lucio. Mahal kita. Kaya mahal ko rin ang batang nasa sinapupunan mo. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang buong katotohanan sa'yo. Akala ko makakatakas na ako sa pagtatapat tungkol doon dahil sumang-ayon kang huwag tayong magkaanak. Uulitin ko, hindi ko sinadyang mabuntis, Lucio. Alam ko, patawarin mo ako sa pagbibintang yun sa'yo. Hindi kita naiintindihan, Lucio eh. Ganun na lang ba talaga ang pag-aayo mo sa mga bata na pati sarili mong anak? Hindi mo kaya mahalin at tanggapin? Wala nga sa plano natin to, pero narito ng sanggol, Lucio. Bunga siya ng pagmamahala nating dalawa. Ang desisyon ko na hindi magkaanak ay walang kinalaman sa tanong kung kaya ko bang mahalin ang bata, Marina. Nang sabihin mo sa akin na buntis ka, ang inisyal na reaksyon ko ay tuwa. Pero agad napalitan ng takot ang tuwa na yon. Pero bakit? Dahil isinumpa ang lahat ng pangalay na anak sa pamilya ko, Marina. Umiiwas lang ako sa sumpa sa pamilya ko kaya ayokong magkaanak. Ayokong danasin ang anak natin ng sumpang ilang taon nang nagpaparusa sa angkan namin. Ano? Anong sumpa, Lucio? Hindi kita naiintindihan eh. Sumama ka sa akin pa uwi sa mansyon ngayong gabi. Kailangan kong ipakita sa iyo ang pruweba na sinasabi ko upang malaman mo na hindi ako gumagawa lang ng kwento. Lucio, natatakot ako. Natatakot ka sa akin? Marina, hindi kita sasaktan. Mas nanaisin ko pang ibuwis ang buhay ko kaysa saktan ka. Alam kong hindi mo ako sasaktan, pero natatakot ako sa sinasabi mong sumpa. Nanganganib ang buhay ng anak natin dahil sa sumpang yon? Yung ba ibig mo sabihin? Ayaw mo magkaanak tayo dahil sa sumpang yon? Oo, Marina. Pero pangako, gagawin kong lahat para protektahan kayong dalawa ng anak natin. Ano man ang mangyari, titiyakin kong ligtas kayong mag-ina. Sige, sasama ako sa'yo. Pagpapaalam lang ako kay Teresa. Hindi mo ba dadali ang mga gamit mo? Hindi na muna. Naiintindihan ko. Balak mo pa rin bumalik ulit dito pagkagaling sa mansyon. Hindi sa ganoon. Nasa kwarto ni Lola Juanita ang mga gamit ko at ayoko magising siya. Tsak napipigilan niya akong sumama sa'yo kapag nalaman niyang narito ka. Galit siya sa'yo. Hindi ko siya masisisi. Sa bawat hakbang ni Lucio at Marina pababa sa batong hagdan patungo sa ilalim ng mansyon,
ay mas bumibilis ang tibok ng puso ni Marina na hindi niya alam na meron palang sikretong lagusan sa ilalim ng higanting statwa ng leon na nasa gitna ng malaking hardin. Nagulat siya nang pindutin ni Lucio ang isa sa mga pangil ng leon at bumukas ang nakatagong pinto sa ilalim ng statwa. Anito'y naroon ang mga sagot sa tanong niya tungkol sa sumpa sa pamilya nito. Malamlam ang mga ilaw na tumatanglaw sa batong hagdan na tila walang katapusan. Nang sa wakas ay marating nila ang paanan ng hagdan ay agad na napasinghap siya sa gulat at takot. Sapagkat nang buksan ni Lucio ang mga ilaw, bumungad sa kanya ang hile-hilerang mga simentadong puntod. Isang lihim na mausoleum ang nasa ilalim ng mansyon. Pero ang higit na nakapagpahindik sa kanya ay ang maliliit na kabao sa dulong bahagi ng mausoleum. Yun ang napanaginipan niya. Lucio, anong lugar to? Mga puntod ba mga yan? Oo, Marina. Dito nakalibing ang lahat ng mga ninuno ko. Pero hindi ang mga yan ang gusto kong ipakita sa'yo. Halika, narito ang gusto kong ipakita sa'yo. Sergio Barameda? Born on August 8, died on August 11? Nabanggit mo dati na may kuya ka namatay ng baby pa lang to, hindi ba? Ito bang puntod ng kuya Sergio mo? Oo, anak siya sa unang asawa ni Papa. Namatay siya 3 araw lang mula nang ipinanganak siya. Hindi yun nakayanan ng unang asawa ni Papa kaya nagpakamatay rin yun. Pinakasalan ni Papa si Mama 5 taon matapos niyang mabiyudo at akong naging anak nila. Lucio, ang dami ng maliliit na mga puntod dito. May ilan pa na sa sobrang liit ay parang di kasyang isang sanggol. At ilan sa kanila, ang araw ng kapanganakan ay siya ring araw ng kamatayan nila. Anong nangyari sa kanila, Lucio? Yan ang tinutukoy kong sumpa sa pamilya ko, Marina. Ang mga sanggol at batang yan ay pawang mga panganay na anak ng bawat henerasyon ng pamilya ko. Dahil sa sumpa sa pamilya namin, walang panganay na anak na nabubuhay ng lampas sa unang kaarawan nito. Minsan, nasa sinapupunan pa ay namamatay ng sanggol. Sila ang nasa pinakamaliliit na kabaong na yan. Oh, Diyos ko, nakakatakot naman. Oo. At ang ilan sa mga ninuno ko sa pagnanasang matakasan ng sumpa, sinadya nilang magkaroon ng anak sa ibang babae o ibang lalaki bago sila nagpakasal at nagkaanak sa babae o lalaking mahal talaga nila. Nang sa gayon, kapag namatay ang panganay nilang anak, hindi nila masyadong damdamin yon. Iniisip nilang maililigtas nilang magiging anak nila sa babae o lalaking minahal at pinili nilang pakasalan. Diyos ko, Lucio, paano nila nagawa yun? Anak pa rin nila ang unang batang yun. Hindi ko rin alam kung paano nila naatim gawin yun sa sarili nilang laman at dugo, Marina. Alam kong hindi masisikmurang gawin yun kaya mas pinili ko na wag nang magkaanak. Pero tila binibiro tayo ng tadhana dahil sa kabila ng lahat ng pag-iingat natin, nabuntis ka pa rin. Lucio, ito ang totoong rason kung bakit ganun ang naging reaksyon mo sa pagbubuntis ko. Ibig sabihin ng anak natin, mamamatay rin siya. Siya ang panganay mong anak. Mamamatay din ang anak natin, Lucio. Hindi. Hindi mangyayari yun, Lucio. Hindi, Marina. Hindi siya mamamatay. Yan ang tinitiyak ko sa'yo. Ligtas mong isisilang ang ating anak at lalaki siya nakasisiguro na mahal ko siya. Hindi pa man siya isinisilang. Pangako, Marina, puprotektahan ko anak natin sa sumpang yun. Paano, Lucio? Paano mo makukontra ang sumpa? Kung may paraan talaga para makontra yun, bakit ang dami pa rin namatay ng mga sanggol at mata sa angkan mo? Akong bahala, Marina. Pagtiwala ka lang sa akin. Lucio, natatakot ako para sa anak natin. Hindi ko makakayanan kung may mangyayari masama sa kanya. Mahigpit na niyakap ni Lucio si Marina at sa harapan ng mga puntod ng lahat ng panganay na anak ng mga Barameda ay tahimik siyang nangako na ang anak niya ang unang panganay na makaliligtas sa sumpa kahit nangangahulugan pa yon ng sariling kamatayan niya. Maagang dumating si Oliver sa mansyon para sa unang araw ng trabaho niya. Sinamahan siya ni Mang Ador sa patio kung saan nag-aalmusal ang buong pamilya Barameda. Pinakilala siya ni Mang Ador sa mga naroon at nagulat siya nang makita ang pamilyar na mukha ng babaeng magdamag na laman ng isipan niya. Pilit niyang pinagtakpan ng reaksyon niya nang magtama ang mga tingin nila. Naroon ang tindera na binilhan niya nung isang araw sa palengke. Ibang-ibang itsura nito ngayon. Mamahalin ng suot nitong bestida at nakapusod ang mahabang buhok nito.
Kung hindi lang niya nakita ang ekspresyon sa mga mata nito na tila nakilala rin siya nito, ay iisipin niyang ibang babae ito. Hinintay niyang sabihin nito nagkakilala na sila noong isang araw, pero matapos ang tipid na pagtango ay wala na itong sinabi pa. Tila ayaw nitong ipaalam sa mga naroon na nagkakilala na sila. Sumabay ka na mag-almusal kina Mang Ador, Oliver. Aalis tayo mamayang alas 9. Pupunta tayo sa clinic para sa prenatal check-up ni Marina. Sige ho, sir. Mukhang magkakaproblema ka na naman sa bagong driver na kinuha mo, Lucio. Hindi niya maialis ang titig niya sa asawa mo. Baka katulad rin ni Dennis yan na ma-obsess na naman kay Marina at pagtangkaan na namang agawin ng asawa mo sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, si Kevin na lang ang kunin mong bagong driver at bodyguard. Kilala kong pamilya niya. Tiyak kong mapagkakatiwalaan siya. Tingnan mong kinuha mong kapalit ni Dennis. Halatang may gusto sa asawa mo. Ni hindi man lang itinago ang reaksyon niya pagkakita kay Marina. Magandang asawa ko, kaya natural lang na ganoon ang magiging reaksyon niya. Pamangkin ni Mang Ador si Oliver, kaya sigurado ako na matino at mapagkakatiwalaan siya, Mario. Kung hindi ay hindi ko siya kukunin bilang driver at bodyguard ni Marina. Sigurado akong hindi niya gagawin ang ginawa ni Dennis. Lucio, magbibihis na ako para sa lakad natin mamaya. Konti pa lang nakain mo, Marina. At makakasama sa bata kung hindi ka kakain ng tama. Ubusin mo muna ang prutas sa plato mo at saka ka na umakyat para magbihis. Sige na nga. Napakamasunuri naman ngayon ang asawa mo, Lucio. Naturuan mo na ba siya nagleksyon? Nauunawa naman niya na kapag sinabi mo na sa kanya na tumahol siya ay dapat lang na tumahol siya. Mas nakabuti pala ang pag-alis niya dito sa mansyon, ano? Ngayon naaalala niya na kung gaano kalaki ang kaibahan ng buhay niya noon sa buhay niya ngayong barameda na siya. Siguradong hindi na siya maglalayas pang muli. Akala ko nga'y matatagalan pa bago ka makumbinsin ni Lucio na bumalik dito sa mansyon, Marina. Kung nakipagpustahan pala ako kina Tio Darius, ay matatalo ako. Akala ko kasi pahihirapan mo pa muna si Lucio bago mo siya patawarin. Yun pala'y naghihintay ka lang talaga na sunduin niya mula sa kung saan ka man nagtatago. Nag-usap na kami ni Lucio at nagkasundo kaya walang dahilan para patuloy akong bumukod ng tirahan. Gusto ko na masaksihan din ni Lucio ang lahat ng mangyayari sa pagbubuntis ko. Bilang unang anak namin to, excited kami pareho sa mga development ng baby namin. Hindi niya makikita mga pagbabago sa sanggol kung malayo kami sa isa't isa. Nakakatawa ka, Iya. Anong silbi ng lahat ng iyon kung pagkapanganak mo ay mamamatay din naman ang sanggol? Hindi mangyayari yan. Tama na, Lolo! Aba, at bakit ninyo ako sinisigawan? Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam mo na ang tungkol sa sumpa, hindi ba, Marina? Dinala ka ni Lucio sa mausoleo ng pamilya. Marina, umakyat ka na sa kwarto. At maganda para sa pagpunta natin sa klinik. Hihintayin na lang kita sa garahe. Sige. Maiwan ko na kay Lolo Antonio. Mario, Ayokong marinig ni Marina ang kahit na ano tungkol sa sumpa, Lolo Antonio. Hindi ko naiintindihan. Alam na niyang imposibleng mabuhay ang sanggol na dinadala niya, hindi ba? Akala ko ba'y sinabi mo na sa kanya ang tungkol roon? O iba ang sinabi mo sa kanya para kumbinsin siyang bumalik dito sa mansyon? Nagsinungaling ka sa asawa mo, Lucio. Ang tanging sinabi ko lang sa kanya ay ang tungkol sa pagkamatay ng mga panganay na anak sa pamilya natin. Hindi ko sinabi sa kanya na mismong mga ama ng mga sanggol na yun ang pumatay sa kanila. Bakit hindi? Natatakot ka ba na iwanan kanya ng tuluyan kapag nalaman niya kung anong klase ng halimaw ang pamilya natin? Kung sa bagay, malabo ngang patawarin ka niya kapag nalaman niyang ikaw mismo ang dapat na pumatay sa panganay na anak ninyo upang hindi matupad ang sumpa ni Juanita sa angka natin. Kahit na anong pagsusumamo mo ay hindi ka niya patatawarin. Sinabi ko naman sa iyo noon, dapat ay nag-anak ka muna sa ibang babae bago ka nagpakasal sa babaeng talagang gusto mo. Wala akong balak na gayahin ang ginawa mo, Mario. Hindi ko papatayin ang anak ko. Ano? Hangal ka ba, Lucio? Kapag hinayaan mo mabuhay ang bata ng higit sa 1 taon, ay magiging aswang ka tulad ng lolo Juancho mo. Mahigit 20 biyembro ng angkan natin ang pinaslag niya bago siya tuluyang nagapi. Halos maubos ang angkan natin sa ilalim ng mga kamay niya kahit tag-iisa lang siya. Kung hindi ko pa ginamit na pain ng anak niya para mahuli siya, hindi namin siya matatalo at mapapaslag. Yun ba ang gusto mo mangyari sa iyo?
Ang maging aswang na walang kinikilala at ang tingin sa lahat ay pagkain? Narinig ko ng lahat ng bersyon ng kwentong yun mula sa iba't ibang nakasaksi sa nangyari kay Lolo Wancho. Yun ang ginawa ko nitong nakalipas na mga linggo. Hinanap ko lahat ng mga kamag-anak natin na nakakaalam sa nangyari at inusisa ko sila lahat ng nasaksiyan nila. At alam mo ba kung anong kasali sa kwento nila na hindi mo kailanman binanggit sa akin? Pangalin, na hindi niya sinaktan ang mag-ina niya. Kalokohan yun. Nakaligtas sina Patricia at Chola dahil ililigtas sila ng mga kapatid na manunugis ni Patricia. Huwag kang maniwala sa mga kwento ng iba na hindi inatake ni Wancho ang mag-ina niya. Gawa-gawa lamang yun ni na Patricia. Wala na sa sariling katinuan si Wancho ng mga oras na yon. Hindi na siya nakakakilala ng kahit sino. Maging kaming mga kapatid niya ay inatake niya. Isa siyang halimaw na lahat ay inatake. Isang aswang na dapat lang patayin. Handa akong tanggapin ang kapalaran na yun, Lolo Antonio. Handa akong maging aswang kung ang kapalit nyo ay buhay ng magiging anak ko. Hangal! Isa ka talagang hangal! Lumayas ka sa harapan ko! Baka hindi ako makapagpigil, ay ikuktok ko sa ulo mo ang bastong ko! Seryoso ka ba talaga sa pinaplano mo, Lucio? Handa kang tanggapin ang sumpa at pagiging aswang para mo na rin kinitil ang sarili mong buhay. Kung hindi mo talaga kayang paslangin ang sanggol, kapag isinilang na ito, pwede mo namang kumbinsihin si Marina na ipalaglag na lang ang bata tulad ng ginawa ni Carla sa panganay na anak niya. Hindi pa buo at tunay na tao yon sa sinapupunan ni Marina. May oras pa. Marami pang pagkakataon para magkaroon kayo ng ibang anak ni Marina. Pero kung magiging aswang ka na, tiyak na papaslangin ka ng buong angka natin. Minsan, iniisip ko kung si Lolo Wancho na naging aswang nga bang tunay na halimaw o ang lahat ng mga kapamilya natin na kusang pinaslang ang mga anak nila. Masagip lang ang sarili nilang buhay, Mario. Ginawa namin yon dahil ayaw namin maging aswang, Lucio. Mas marami kaming mapapatay kung naging aswang na kami kesa sa pagsasakripisyo ng iisang buhay. Wala kang karapatang husgan kami. Akala mo ba mas mabuting tao ka sa gagawin mo? Paano kung sa huli ay ikaw pa rin mismo ang pumaslang sa mag-ina mo? Dahil isa ka ng aswang, mawawala ng silbi ang pagsasakripisyo mo sa sariling buhay mo kung mamamatay pa rin sila sa huli. Isang inosenteng buhay ang gusto niyong paslangin ko. Hindi niyo ba naisip na baka kaya hindi maputol-putol ang sumpa sa angka na to ay dahil sa dami ng inosenteng buhay na pinaslang ng pamilya natin? Wala man lang bang ni isang nakaisip na bago pa maging aswang ang isang barameda ay maaari na nilang patayin ito? May isang taong palugit na binigay ang sumpa bago tuluyang maging aswang ang isang barameda. Mahaba ng panahon yun para mapaslang tayo habang hindi pa tayo aswang. Ano bang binabalak mong gawin? Magpapakamatay ka, Lucio! Lucio! Lucio, bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Lucio! Pumipita si Marina ng mga bulaklak na ilalagay niya sa vase sa kwarto nila ni Lucio nang lapitan siya ni Oliver. Halata niya ang pag-aatubili ng lalaki. Tila hindi nito malaman kung paano simulan ang gustong sabihin sa kanya. Nginitian niya ito at sinenyasan na lumapit sa kanya. Magandang umaga, Oliver. May kailangan ka ba? Magandang umaga rin, Ma'am Marina. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Uunahan na kita. Pasensya na kung hindi kita pinansin kahapon ng umaga. Nagulat ako na makita kita eh. Dito ka pala sa mansyon nagtatrabaho. Hindi ko inaasahan na makita ka dito. Nagulat nga rin ako nang makita kita. Akala ko ay tindera ka lang sa palengke. Ikaw pala ang asawa ng bagong amo ko. Hindi lang yun. Ikaw pala ang isa sa mga amo ko mismo. Pasensya na sa mga kapangasan ko noong unang nakita tayo. Naiya tuloy ako ngayon sa mga pinagsasabi ko noong araw na yun. Huwag mo na isipin yun. Ito pala ang tinutukoy mong komplikadong sitwasyon mo. Pero mukhang maayos naman ang lahat sa pagitan ninyo ni Sir Lucio. Nakita ko kung gaano kayo kalambing sa isa't isa kahapon nang magpunta tayo sa klinik. Oo, nagkasundo na kami kaya bumalik na ako dito sa mansyon. Congrats nga pala sa pinagbubuntis mo. Maraming salamat. Oliver! Anong ginagawa mo dito? Huwag mong istorbohin si Ma'am Marina. Ayos lang ho mga ador. Nagkakilala na ho kami ni Oliver ng isang araw sa palengke. Sa tindahan ni Teresa siya bumili ng mga damit at nagpatahi ng uniform niya. Pamangkin niyo pala siya. Ay, oo, Ma'am Marina. Pasensya na ho. Maiwan na namin kayo. Oliver, samahan mo ko sa garahe. May pinakukuha si Sir Lucio.
Magkasamang lumakad patungo sa garahe ang magtiyo. Nang matiyak na nakalayo na sila sa hardin at walang ibang makakarinig sa kanila, ay agad sinermo na ni Mang Ador si Oliver. Nag-iisip ka bang bata ka? Bakit nakikipaglapit ka kay Ma'am Marina? Alam mo ba ang pwedeng gawin sa'yo ni Sir Lucio kapag nalaman niya na may gusto ka sa asawa niya? Wala ho akong ibang intensyon, Tio Ador. Gusto ko lang ho kausapin si Ma'am Marina tungkol sa pagkikita namin ng isang araw dun sa palengke. Alam mo bang si Dennis na pinalitan mo ay nagkagusto rin kay Ma'am Marina? Pinagtangka niya ng masama si Ma'am Marina kaya ginulpi siya ni Sir Lucio bago pinakulong. Halos malagutan siya ng hininga sa tindi ng pambubugbog na inabot niya mula sa kamay ni Sir Lucio. Mukhang formal at disinting tao si Sir Lucio pero pagdating sa asawa niya, daig pa niya ang isang mabangis na hayop. Kaya mag-ingat ka sa pagdikit mo kay Ma'am Marina kung ayaw mong matulad ka kay Dennis. Alam ko naman ho kung saan ako lulugar, Tio Ador. Oo, nagaganda na ako kay Ma'am Marina pero hanggang doon lang yun. Wala akong balak na agawin siya sa asawa niya. Hindi naman ho ako ganun kagago. Isa pa, mukhang in love sila sa isa't isa. Duda ako kung may makapaghihiwalay pa sa kanila. Siguraduhin mo lang, Oliver, ha? Masamang kalabanin ang mga barameda. Subalit taliwas sa iniisip ni Mang Ador, tila hindi naman nagsiselo si Lucio sa pagiging magkasundo ni na Oliver at Marina. Madalas pa nga ay si Oliver ang inuutusan ni Lucio na samahan sa pamamasyal o pamimili ng mga gamit ng baby si Marina. Kaya unti-unti ring naging palagay ang loob ng dalawa sa isa't isa. Kung may nagtatampo man, ay si Marina yon. Dahil mas madalas pa niyang kasama sa mga lakad niya sa labas ng mansyon si Oliver kesa kay Lucio. Nahihibang ka na talaga, Lucio. Imbes na ikaw ang sumama sa asawa mo sa pagpapacheck up niya, hinayaan mo na naman ang driver na yon ang kasama niya. Sinasadya mo ba talagang itulak palapit sa lalaking yun ang asawa mo? Hindi ka naman siguro bulag para hindi mapansin na may gusto ang lalaking yun kay Marina. Alam kong ginagawa ko, Mario. Pinaimbestigahan ko na si Oliver. Matinong tao siya. Mabait, masipag at tapat. Hindi siya gagawa ng kalokohan habang narito pa ako. Kung ganon, tama nga ang hula ko. Siya ang gusto mong pumalit sa'yo sa buhay ni Marina kapag wala ka na. Pinaglalapit mo sila ngayon para tsak mo na may masasandigan si Marina pagkamatay mo. Hindi ko alam kung hahanga ako sa'yo o maaawa, Lucio. Gusto ko rin tanggapin at mahalin ni Oliver ang magiging anak namin ni Marina. Kaya siyang pinasasama ko sa tuwing magpapacheck up si Marina. Gusto kong ituring niya na parang tunay niyang anak ang anak ko. Hindi lang si Marina ang iahabiling ko sa kanya, pati ng anak namin. Kakaiba ka nga talaga, Lucio. Mabilis lumipas ang mga buwan. Halos hindi namalaya ni na Marina at Lucio na papalapit na ang araw ng pagsilang ng kanilang anak. Sabik na silang mag-asawa na makita at makarga nila ang kanilang panganay na anak. At dahil papalapit na ang araw ng panganganak niya, tumira na rin sa mansyon si Teresa upang may makasamang kapamilya si Marina. Namimiss ko na si Lola Juanita. Bakit ba kasi ayaw niyong pumasyal man lang dito sa mansyon kahit sandali lang? Kung hindi lang ako nahihirapan kumilos sa laki ng tiyan ko ngayon, ako nang bibisita sa kanya eh. Gusto ko matikman ulit yung luto niya. Huwag kang mag-alala. Nangako naman si Lola Juanita na darating siya kapag manganganak ka na, hindi ba? Busy pa siya sa paghahanap ng solusyon sa problema ninyong sa sumpa sa pamilya ni Lucio. Kailangan niya pumunta sa ibang bayan para tanungin ang iba niyang kakilala kung may alam sila na pangontra sa sumpa kina Lucio. Hindi ko akalain may alam din pala sa mga sumpa si Lola Juanita. Akala ko magaling na manghihilot lang siya. Ako nga rin nagulat. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang maayos niyang pagharap kay Lucio. Akala ko nung una ay mumurahin na sisigawan niya si Lucio dahil sa ginawa ni Lucio sa'yo noon. Pero ngayon parang apo na rin yung ituro niya si Lucio. Oo nga eh. Mukhang nakumbinsi siya ng pagpapakumbaba at seryosong paghingi ng tao ni Lucio. Oh, ikaw nagtitira, Teresa. Teka lang, iniisip ko pa kung alin sa queen o sa bishop ko ang iusog. Bakit ba kasi chess ito nilaro natin? Mahina ako dito eh. Magbarahan na lang kaya tayo. Sige na nga. Mamaya magdabog ka na naman kapag natalo ulit kita eh. Ang tagal namang umuwi ni Lucio mula sa opisina. Eh syempre, nag-iipon pa siya ng limpak-limpak na salapi para pamana sa magiging anak ninyo.
nakita mo ba yung binili niyang rocking horse para sa playroom ng baby niyo? Grabe, ang mahal ng presyo. Pang isang buwan ko na yatang kita sa tindahan yun eh. Tingin ko nga, binili niya na lahat ng laman ng mga toy stores sa buong bayan. Punong-puno ng playroom ng baby namin eh. Kahit mga laruan hindi pa magagamit ng baby, binili niya na. Marina, bakit? Sakit ang tiyan ko, Teresa. Ano? Manganganak ka na yata. Ray! Tawagan mo si Lucio. Kailangan ko si Lucio, Teresa! Humahangos na lumapit si Mang Ador at Oliver na palagi nakabantay kay Marina sa tuwing wala sa mansyon si Lucio. Tila alam na agad ng magtiyo ang dapat gawin dahil otomatikong binuhat ni Oliver si Marina at dinala sa sasakyan. Mabilis na sumunod naman sa kanila si Teresa na bitbit ang malaking bag na hinanda ni Marina para dalhin sa ospital. Kausap ni Teresa sa telepono si Lucio. Oo, sige. Papunta na kami sa ospital. Doon ka na dumiretso. Isama mo na rin si Lola Juanita. Akin ang telepono, Teresa. Gusto ko makausap si Lucio. Hello? Lucio? Marina, huwag kang mag-alala. Papunta na ako sa ospital. Kaya mo to. Kaya mo to, mahal ko. Makikita na natin ang anak natin. Oo, Lucio. Pakiusap, bilisan mo. Natatakot ako. Ang sumpa. Wala kang dapat ikatakot. Tigtas mong isisilang ang anak natin. Nakatitiyak ako nun, Marina. Kumalma ka lang at pagtiwala, ha? Darating ako. Bago ka pa manganak, sasamahan kita sa loob ng delivery room. Sige. Hihintayin kita. Ligtas na naisilang ni Marina ang anak nila ni Lucio. Malusog, maganda at napakalakas ng iyak ng sanggol na pinangalanan nilang Martina Lucia Barameda, sunod sa pangalan ng ina ni Marina. Mula nang isilang ang sanggol ay hindi pa nito naranasan na mahiga sa sariling kuna nito sapagkat lagi itong karga ni na Lucio at Marina. Pareho silang ayaw mawalay sa paningin nilang anak. Hanggang makauwi sa mansyon, sa halip na sa sariling silid dito matulog ang sanggol, sa master's bedroom pinatutulog ni na Marina at Lucio ang anak. Dalawa ang yaya ng bata, kasama pa si Teresa. Pero halos na hindi mahawakan ng tatlo si Baby Martina dahil sa higpit ng pagbabantay ni Lucio sa anak. Minsan kahit pati kay Marina, ayaw ibigay ni Lucio ang sanggol. Lucio, akin na si Martina. Papalitan ko na siya ng damit pantulog. Ako lang magpapalit ng damit niya. Magpahinga ka na lang muna. Ay nako, wala na nga akong ginagawa kung hindi magpahinga buong araw. Sa pagitan niyo ni na Teresa at ng mga yaya niya, halos hindi ko na kailangan pa bumangon para alagaan si Baby Martina. Tama lang yon. Dahil bagong panganak ka pa, mas mabuting magpagaling ka muna. Hayaan mo na sa amin ang pag-aasikaso kay Baby Martina. Magpalakas at magpagaling ka muna para hindi ka mabinat. Salamat, Lucio. Para saan? Anak ko rin si Baby Martina. Tungkulin ko na alagaan siya. Oo nga, pero hindi lahat ng amay tulad mo. Marami ako nakausap na sa klinik ng mga nanay at sabi nila, ang mga asawa daw nila ay bihirang tumulong sa kanila sa pag-aalaga sa baby nila. Pero, ano yun? Hawakan mo si Baby Martina. Titingnan ko kung anong nangyayari sa labas. Dito lang kayo mag-ina. Papupuntahin ko dito si Mang Ador at Oliver para bantayan kayo. Dagli lumabas ng silid si Lucio. Sa pasilyo ay nasa lubong niya si Teresa. Hinihingal ito na parang napakalayo ng tinakbo nang lumapit sa kanya. Kasunod nito si Mang Ador at Oliver. Anong nangyayari sa labas? Lucio, si Lola Juanita yun. Ano? Bakit siya sumisigaw? Nasaktan ba siya? Hindi, nasa labas siya ng mansyon. Hindi siya makapasok. Alam na raw niya kung paano mapuputol ang sumpa sa pamilya niyo. Hinahanap niya sina Marina at ang anak ninyo. Kailangan ninyo raw lumabas ron. Gusto rin niyang isama mo ang lolo mo at lahat ng kapamilya mong narito. Sigurado ka bang walang mangyayaring masama sa mag-ina ko, Teresa? Oo, Lucio. Hindi hahayaan ni Lola Juanita na masaktan sina Marina at Baby Martina. Nag-aalinlangan man na isama sa labas ang mag-ina niya, ay sinunod ni Lucio ang sinabi ni Teresa.
Inikarga ni Marina ang sanggol nila habang nakaalalay naman si Lucio sa tabi ng asawa. Inutusan niya si Mang Ador na tawagin ang lahat ng mga kapamilya niya at palabasin sa mansyon. Kasama sina Oliver at Teresa ay nauna silang lumabas ng mansyon. Dadatan nila si Lola Juanita na nakaluhod sa gitna ng hardin. Luhaan ang matanda at puno ng hinagpis sa anyo habang nakatitig sa iganteng estatwa ng leon sa gitna ng hardin. Ipinasa ni Marina ang anak sa bisig ni Lucio. Halos sabay sila ni Teresa ang napatakbo palapit sa lola nila. Inalalayan nila sa magkabilang braso ang lola nila para makatayo. Lola Juanita, anong nangyari sa inyo? Lola Juanita, nasaktan ba kayo? Inuusig ako ng mga inosenteng kaluluwa sa ilalim ng estatwang yan. Naririnig ko ang kanilang mga panaghoy. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Juanita, ikaw, buhay ka pa. Paano nga? Akala ko'y matagal ka lang patay. Kilala niyo ang lola ni Marina, Lolo Antonio? Oo, dahil siya ang magkukulam na sumumpa sa ating angkan. Siya ang may kagagawa ng lahat ng dinalas natin itong nakalipas na mga dekada. Imposible! Sabi niyo ipatay ng mangkukulam na yung lolo. At saka bakit kilala niyo siya? Sanggol pa kayo ng maganap ang sumpa, hindi ba? Hanggang ngayon ay sinungaling ka pa rin, Antonio. Hindi mo sinabi sa mga apo ng apo mo na ikaw mismo ang ninuno nila na pinagmula ng sumpa. Hindi maaari yun, Lola. 2 siglo ng sumpa sa pamilya namin. Kung siyang ninuno namin na unang isinumpa, ibig sabihin ay mahigit 200 taon na ang edad niya? Bahagi ng sumpang binitawan ko na hindi siya mamamatay hanggat hindi napuputol ang sumpa. Sa tindi ng itim na kapangyarihang ginamit ko, bubalik din sa akin ang sumpa ko sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi nagwawakas ang sumpa. Nakatali sa sumpa ang buhay naming dalawa. Paano niya naatim na gawin to, Lola Juanita? Napakaraming inosenteng sanggol ang namatay dahil sa sumpa niyo. Ginawa ko yun dahil pinaslang ni Antonio ang anak namin. Sa sobrang galit at paghihinagpis ko, ginusto kong gumanti sa buong angkan niya. Paano mo nagawang paslagin ang ating anak, Antonio? Paano mo nagawa yun sa sarili mong dugot laman? Wala kang puso. Inosente ang anak natin. Isang inosente at walang buwang na sanggol ang pinaslang mo. Wala siyang kinalaman sa hinwaan ng mga pamilya natin. Wala siyang kinalaman sa nangyari sa pagitan nating dalawa. Hindi pa ba sapat na lumayo na ako sa inyo ni Isabela? Bakit kailangan mo pa kaming hanapin? Hindi ko kagustuhan ang lahat ng yun, Juanita. Pero alam mong hindi titigil ang mga nakakatanda sa angkan namin hanggat alam nilang buhay ang anak natin. Patuloy silang magpapadala ng mga tao upang tugisin at patayin kayo mag-ina. Hindi kayo magiging ligtas kahit kailan, Juanita. Sa ginawa kong pagpaslang sa anak natin, tiniyak ko lang na naging mabilis at hindi na nahirapan o nasaktan pa ang ating anak. Kung ang angkang ko ang nakadakip sa inyo noon, ay tiyak na pinahirapan pa muna nila kayo bago paslangin, Juanita. Mga walang hiya kayo! Mga walang hiya kayo! Anong klase kayong mga nilalang? Anong klase kang ama, Antonio? Ikaw mismo ang pumaslang sa anak mo dahil ang may lahi siyang mangkukulam. Natatakot ang angkan mo sa mga tulad ko. Subalit mas masahol pa kayo kaysa sa amin. Patawarin mo ako, Juanita. Patawarin mo ako. Walang kapatawaran ng ginawa mo, Antonio. Ikinakwil mo ang panganay mong anak at walang awa mo siyang pinaslang para lang mapanatiling puro ang lahing albularyo ninyo. Mas matimbang sa iyo ang anak mo kay Isabela dahil sa dugo niya. Kaya isinumpa ko ang lahat ng anak ninyo.
Isinumpa ko ang lahat ng kaapu-apuhan mo. Isinumpa ko silang lahat bilang kabayaran sa pagpaslang mo sa anak ko. At buhay kong pinagdusahan ang desisyon ko. Ang gabing yun, Juanita. Paniwala ka. Walang gabing hindi ako tumatangi sa bawat inusinting batang kailangan paslagin ng aking angkan. Sinumpa ko na sa sandaling magkaroon ng sarili nilang panganay na anak ang lahat ng anak ninyo ni Isabela ay magiging halimaw sila. Isang halimaw na papatay ng walang habas. Hindi na sila makababalik pa sa inyong tao. At habang buhay na silang magiging aswang. Sila ang ginusto kong maging salamin ng kahayupang ginawa mo ng gabing yon. Lucio, magiging aswang ka? Ang kailangan lang nilang gawin para hindi tuluyang maging aswang ay paslagin nila ang panganay nilang anak. Tulad ng ginawa ni Antonio ng gabing paslagin niya ang panganay niyang anak. Buhay ng panganay na anak, kapalit ng buhay ng ama. Pinangkinang sumpa ko ang lahat na buhay ng panganay sa kanila. Hindi binigyan ni Antonio ng pagkakataong mabuhay at lumaki ang anak ko. Kaya hindi ko rin binigyan ng pagkakataong mabuhay at lumaki ang lahat ng panganay sa kanya. Lola, napakasama ng ginawa niyo. At ngayon, pati ang anak namin ni Lucio damay sa sumpa niyo. Kaya ako narito ngayon, Marina, upang tuluyan ang putulin ang sumpa na noon pa dapat nagwakas. Kung hindi lang nasaid lahat ng kapangyarihan ko matapos kong isumpa ang mga barameda, matagal ko nang binawi ang sumpa. Sa loob ng mahabang panahon ay wala akong ginawa kung hindi humanap ng solusyon. Pinagsisisihan ko ang ginawa ko, Marina. Nang humupang galit at hinagpis ko, labis kong pinagsisisihan ang lahat ng ginawa ko. Paano matatapos ang sumpa, Lola Juanita? Ang kusang loob na pag-aalay ng buhay ng dalawang taong pinagmula ng sumpa, Lucio. Kusang loob? Ibig sabihin ay kailangang ialin yung dalawa ni Don Antonio ang buhay niyo at matatapos ang sumpa? Yun ang natuklasan ko sa mangkukulab na nakausap ko sa bayang pinanggalingan ko. Tanging ang kamatayan na buong pusong hinarap para iligtas ang buhay ng mga inosente ang tatapos sa sumpa. Kailangan naming mamatay ni Antonio mula sa sarili naming mga kamay. Animoy iisang tao na bumaling silang lahat kay Don Antonio. Subalit baka sa mukha ng matandang Don na wala itong balak na magsakripisyo. Mariing umiling-iling pa ito. Subalit hindi takot ang mababanaag sa mga mata ng lalaki. Paghihinagpis at pagsisisi ang naroon. Sinubukan itong humakbang palayo pero tila hindi nito maigalaw ang sariling mga paa. Lumapit si Juanita sa lalaki. Hindi ako mapayag. Ayoko mamatay. Ayoko mamatay. Tayong dalawang may kagagawa ng lahat ng nangyaring ito, Antonio. Oras na para pagbayaran natin ito. Pag-iusap, alang-alang sa apo nating dalawa. Magpahinga na tayo, Antonio. Juanita, ayokong mamatay, Juanita. Hindi ko kaya. Antonio. Hindi ako takot mamatay pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya harapin ang anak natin sa kabilang buhay. Gabi-gabi ko siyang nakikita sa panaginip ko, Juanita. Umiiyak siya at humihingi ng tulong sa akin. Nakataas lagi ang mga kamay niya sa akin, Juanita. Buo ang tiwala niya na magpakarga sa akin. Akala niya ligtas siya sa mga bisig ko. Pero sa tuwing hahawakan ko siya, nakikita ko ang pagdanak ng dugo niya sa mga kamay ko. Hindi ko siya mahaharap, Juanita.
Hindi ko kaya. Walang kapatawaran ang ginawa ko sa anak natin. Paano ako hihingi ng tawad sa isang kasalanang walang kapatawaran? Isang anghel ang ating anak Antonio. Hindi ko sigurado kung makikita pa natin siyang muli sa pupuntahan natin. Walang bahidudungis ang kanyang kainosentihan. Marahil sa susunod na buhay niya ay ibibigay na siya ng langit sa mga magulang na mas karapat-dapat para sa kanya. Sana ay ganun niya. Mas matatanggap ko pa yun kaysa muling makaharap siya. Kontento na akong malaman na hindi na tayo magiging magulang niya sa susunod niyang buhay. Magpahinga na tayo sa mundong ito, Antonio. Oo, Juanita. Dalawang matutulis na punyal ang inilabas ni Juanita mula sa bulsa niya. Iniabot niya ang isa kay Don Antonio habang ang isa pa ay itinapat niya sa dibdib niya. Bago pa makakilos sa mga kapamilya nila, sabay na nilang itinarak sa sariling mga dibdib ang hawak ng mga punyal. Napahiyaw sa gulat at tinagpis sina Marina at Teresa nang bakit ang bumagsak sa lupa ang walang buhay na katawan ng lola nila. Tatakbo na sana sila palapit sa matandang babae pero maagap na pinigilan sila ni Lucio at Oliver sapagkat biglang umapoy at nasunog ang mga bangkay ni Don Antonio at Juanita. Mabilis na natupok at naging abo ang mga labi ng dalawa. Ang tanging natira na lamang ay ang mga punyal na ginamit ng dalawa. Parang may isip ang mga usok na nagmumula sa abo ng dalawang matanda. Bumulusok patungo sa estatwang leon ang usok. Biglang lumindol at nahati sa gitnang estatwa. Kasunod doon ay ang malakas at nakaririnding mga iyak ng sanggol. Tila libo-libong sanggol ang mga umiiyak, nakabibingi. Mahigpit na niyakap ni Lucio ang mag-ina niya habang pinagmamasdan ng makapal na usok na nagmula sa ilalim ng estatwa. Maya-maya pa, naging hagik-hik at tawa ng mga sanggol at mga bata ang matinis na mga iyak. Hindi nila mabilang ang maliliit na aninong tila naglalaro at naghahabulan sa hardin. Hindi nagtagal at unti-unti na rin naglaho ang mga yon. Payapa na sila. Oo, at tapos ng sumpa. Ligtas ng anak natin. Hindi na siya matatakot na balang araw ay maging aswang din siya. Malaya na tayo sa sumpa, mahal ko. Umamin ka sa akin, Lucio. Binalak mong kitil ng sarili mong buhay, ano? Yun ang naisip mong paraan upang makatakas sa sumpa. Oo, patawad kung hindi ko sinabi sa'yo ang bala ko. Ayoko lang na pabigatin ang loob mo. Wala akong ibang maiisip na paraan upang mailigtas ang anak natin. Ayokong hintayin na maging aswang ako at baka masaktan ko pa kayo ng anak natin. Nauunawaan ko. Pero ngayong wala ng sumpa, mangako ka sa akin, Lucio. Sabay tayong tatanda at magkasama nating palalakihan ang anak natin. Pangako, Marina. Matapos ang gabing yon ay ipinahukay ni Lucio ang mausoleum at inilipat sa sementeryo sa likod ng simbahan ang lahat ng mga puntod ng ninuno niya. Maliban kina Don Antonio at Juanita, binawian din ng buhay ang ilan sa mga kamag-anak at kapamilya ni Lucio ilang araw matapos ang pagwawakas ng sumpa. Ayon sa autopsy, ay atake sa puso ang dahilan ng pagkamatay ng mga yon. Tanging ang mga kamag-anak ni Lucio na wala pang anak ang hindi tinablan ng epekto ng pagkawala ng sumpa. Lahat ng ama na pumaslang sa kanilang mga panganay na anak ay isa-isang namatay. Sa huli, natupad pa rin ang hula noon na ang anak ni Juanita at Antonio ang magiging dahilan ng labis na pighati at pagdurusa ng kanilang mga angkan. Sa ngayon ay masayang namumuhay sina Lucio at Marina Miss Ami. Si Teresa naman ay nakapangasawa ulit. Nakatuluyan niya si Oliver. Nananatili sa mansyon si Mang Ador pero hindi na siya mayordomo. Itinuturing na siyang kapamilya ng mga Barameta. Hanggang dito na lang, Miss Ami, at maraming salamat sa inyong pakikinig.
Muli ako po si Tinay, ang batang inampon at pinalaki ni Nanay Teresa at Tatay Oliver. Tiyahin at tiyuhin ko sina Tita Marina at Tito Lucio. Marami pa akong pinsan bukod kay Martina. Nagkaroon pa ng 5 anak sina Tita Marina at Tito Lucio. Kaya palagi maingay at magulo sa loob ng mansyon kung saan nakatira kami lahat. Puno yun lagi ng tawanan at halakhakan ng mga bata. Nangyari nga ang kinatatakutang hula ni Don Antonio, no? Pero kung titingnan natin nangyari yon dahil na rin sa sariling kagagawan niya. Kaya masasabing ang tadhana o kapalaran ng tao ay nakabase pa rin talaga sa mga desisyon at gagawin natin sa kasalukuyan. Hindi tayo pwedeng umasa sa hula kung may gusto tayong iwasan o kaya ay makamit sa hinaharap. Tayo mismo ang dapat magpasya at kumilos. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga giliw namin taga-subaybay. Sana po patuloy niyong suportahan ang ating YouTube channels na Kwentong Takip Silim, Sitio Bangungot, Aswang Radio, Aswang Confessions, Aswang Diaries at Sitio Pangil. At syempre po ang Miss and Mr. Love Tagalog Love Story Channel. Hanggang sa susunod na kwentong pag-ibig na may katatakutan, ito po ang inyong lingkod, Miss Ami. Shoutout nga po pala kay Kikay Erodias, kay Helda Brasal, sabi niya po maganda po ang kwento, salamat po at God bless po sa ating lahat. Kay Giselle Torres, kay Ma'am Annabel Estoria, hello po ma'am. Kay Crowlin Junyo at kay User, sabi niya po napaluha tuloy ako sa ganda ng story from Jeddah, Saudi Arabia. Kay Fatima Campos, sobrang sakit naman ng story na to. Kay Mitsuki Melbeth, kay Jennifer Laguardia, nakakayak naman to, grabe di ko na malayan, tumutulo na luha ko, ang ganda talaga. Kay Reyes, Sally Reyes, kay Jennifer Laguardia, ang ganda ng kwento, iyak ng iyak, nakakadala. Shoutout din po kay Siber Villarreal, kay Storm Lawrence de la Cruz. Ganda ng kwento, more on love story na nakakalungkot. Kay Jelen Vieron, Jasmine Vicente, hi din po kay Arlene Albader ng Kuwait. Pa-shoutout po Miss Ami, gustong-gusto ko pong pakinggan ang mga story niyo. Thank you po. And kay Ma'am Marites Tayamora ng Canada. Thank you po ma'am. Kay Davey Fonillas, kay Evangeline Pitogo. Wow, gusto ko ang story. Ganda ng story kahit hindi sila nagkatuluyan. Shoutout din po kay Ma'am Dinos Garce ng Saudi Arabia. Hi din po sa iyo Ma'am Lenny Caro. At sabi naman po ni Ma'am Arlene Dolina, pa-shoutout naman po Miss Ami, ang lungkot naman po ng story. Kay Merin Paporayil, tama po ba? Sabi niya po, pa-shoutout po Miss Ami to Arlene Gordo from Dubai. Kay Divine Grace Tamondong, kay Erna Santillan, hello Miss Ami, pa-shoutout po, lagi po nakikinig from Doha, Qatar. Hi din po kay Ma'am Visa Natsumi, kay Althea Yarag, kay Christine Joy Kino. Hi din po kay Ma'am Josefina Ramos, kay Allen Jean Kodamos, super ganda ng story, nakakayak yung sa part na sumama si Mark kay Stella, nagsakripisyo talaga siya para kay Lenny. Ganda po lahat ng story nyo, always po ako nakikinig sa latest story nyo po, pangtanggal pagod sa trabaho. Salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Rona Itura Sausa ng Hong Kong. Hello po ma'am. At kay Razel Rector, sabi niya po kawawa naman si Mark, wagas ang pagmamahal kay Lenny at sa mga bata. Ang ina nakakapanggalaiti, ang sarap tirisin dahil sa kanya nasayang pagmamahala ng dalawa. Sobrang intense ng story at sa sobrang naiyak ako. Pero bilib ako kay Lenny, tama na bumalik ka sa ex mo para sa mga bata. Deserve nila ng mga may pamilyang buo. Sobrang salamat sa pag-share ng kwento mo Lenny kahit ang sakit sa puso. Kay G. Blair, Altoms, kay Emma Guillerma, sabi niya po grabe no comment, nako ang ganda. At kay John Ray Lompon, thank you so much po. Sabi po ni Sir John Ray, grabe yung story, nakakaiyak sa uli. Nakikinig dito po sa Riyadh, Saudi Arabia. Hello din po kay Iris Sutin. Shoutout din po kay Ruth Maglipon, kay Pingping Alejo ng Antique, hello po. And kay Rinaldo Taksagon, kay Carmelita Domingo, kay Siti Hana, kay Jupel Delemente, Maria Likay, at kay Ma'am Gigi Sanchez. Shoutout din po kay 016. Sabi niya po palagi po ako nakikinig sa inyo kahit nasa biyahe. Mabuhay palalo sana ang channel niyo. Maraming salamat po.
Hi din po kay Maria Likay ng Lapu-Lapu City. Lagi po siya nakikinig at nakasubaybay. Ganon din po kay Home FC. Sabi niya po, bago ako magpahinga sa mahabang araw ko, pagod at antok. Salamat sa mga kwentong nagiging inspirasyon ko araw-araw habang nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Marami pong salamat. Lagi po ako nakikinig sa story niyo araw-araw. Galing naman po kay J.K. Sang. Thank you so much po. At kay Marisa Montefalcon, sabi niya sobrang nakakaiyak. Sana naghanap sila ng mas magaling na manggagamot para nalabanan nila yung aswang. Kalungkot talaga. Shout out din po kay Dolores Galievo ng Qatar. Sabi niya po, simula nang narinig kong kwento niyo, lahat ng channel niyo, napakinggan ko, sobrang ganda. Ang comment naman po ni user, grabe sakripisyo ni Mark, true talaga siya, mahal kahit buhay niya pa kapalit. Kagagawan kasi ng mukhang pera na si Merna, pati kaligayahan ng inak ibinenta. Kawawang aswang na sakim sa pag-ibig. Mga agaw pa talaga, ginawa pang lahat ha. Salud talaga. Siya ang kabit kasi namimilit siya na hindi dapat para sa kanya. Mainggitin kasi. Akala niya mabibili niya ang tunay na pagmamahal. Nakakatawa. Sinasamantala ang kahinaan ng mukhang pera na maluhong nanay na walang kwenta. Galing naman po kay Ma'am Evangeline Aguilar, sabi niya so sad ang ending ng love story nila ni Marks pero super ganda ng kwento. Shout out din po kay Siti Hana ng Dubai. Isa po siyang Muslim. Hello po. At kay Rosalie Macarisa, araw-araw ako nag-aabang ng story niyo, Miss Ami. Nakikinig dito sa Kuwait. Sana ma-shout out din po ako. Hello po, Ma'am Rosalie. At kay Belinda Gariba, kay Jessa Durain, kay Girly Barasa, maganda yung kwento. Maraming leksyon sa buhay. Dapat wag maging sakim at makasarili. Hindi natatapatan ng pera ang pag-ibig. Shout out din po kay Haru Girl. Wow, nakakaiyak, sabi niya po. Shout out din po kay Ma'am Bel Matinong ng Hong Kong. Hello po, Ma'am. Thank you po. Ganon din po sa iyo, Ma'am Michelle Cedron. At kay Ma'am Fatima Alcalia. Shout out din po kay Bisaya ni Dizay. Good morning, Miss Ami. Sabi niya po, pagkagising play na agad habang nagkakape at gumagawa ng gawaing bahay. At sabi naman po ni Ma'am Criselda Manliguez, grabe ng story, ganda, napaiyak ako sa love story ni Mark at Lenny. Kay Marific Tadefa ng Qatar, hello po sa inyo, Ma'am. At kay Ma'am Rowan Galindo, grabe ang ganda ng kwento, Miss Ami. Yan, thank you po. Shout out din po kay Ma'am Freya Dakat. Sabi niya ang ganda ng story, Miss Ami, okay lang kahit hindi sila nagkatuluyan. At kay Ria Ferrubio, Ma'am, hello po. Shout out din po kay Jesus Mercader Alegre. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta. Hello din po kay Ma'am Marisa Belda. Sabi niya, Miss Ami, na-confused ako. May babae pala na mayaman pero siya yung bumibili ng lalaki. For real life, as I know, silang mayayaman ang hinahabol ng lalaki pero ang kwentong ito ay sad. Hi din po kay Sir J. Landagan, kay Simpleng Tao at kay Ma'am Charinay. Hello po! Thank you so much po sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa ating pong mga channel. God bless!